Son, and the Holy Spirit, sa dakong lugar po ito. Tunay nga, Panginoon, na pangunahan mo kami sa araw pong ito, Panginoon. Sabi mo, 2-3 na nagkatipon sa pangalan mo, ay tunay nga na sa kaligitnaan ka po namin. Salamat po, Ama, sa mga mensahe mo na pagbubulay-bulayan po namin sa gabi pong ito. At tunay nga, Panginoon, na tumimo muli ito sa aming mga puso, espiritu at kaluluwa. Buksan mo ang bawat pangunawa po namin para lalo namin maging buhay ang salita mo po, Ama. Kaya Lord, we thank you sa gabi pong ito. Tunay nga na pagpulong ka, salamat kayo sa lamang po, Ama. Tunay nga na wala kang maparis, wala kang katulad. Ang pagmamahal at pag-ibig mo po sa amin ay tunay nga na lagi pong bugas. Kaya we thank you, Father God, sa gabi pong ito. At binabalik ko po sa mataas, kapapuri pasalamat sa inyo sa tanging pangalan ko na yung anak na si Yesu Cristo, na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming buhay po pagkayang pamamahan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Ayan po at tunay nga po na ang Diyos po ay mabuti, lalo na po sa gabi pong ito. Yung mensahe po na ibibigay po ng Diyos sa atin ay lagi pong nagbibigay sa atin ng pangalawang pangunawa at buhay at karanasan at ang bawat salita ng Diyos ay tunay nga na magiging sandigan po natin at magiging gabay po sa ating buhay. At ang tatalakayin po natin ay patungkol po ito sa paglago natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at kung paano raw po tayo lumago para po kay Kristo. Sabi po dito, how to grow in Christ. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po dito, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sumakan niya ang kalwalatian ngayon at magpakilamtaman. Tunay nga na dito po natin dapat isariwa ang alaala ng mga ginawa po ng ating Panginoong Kristo nung siya po'y nabubuhay pa at narinito pa po sa mundo pong ito. Tunay nga na lagi raw po natin sariwain yung kanyang mga sakripisyo na ginawa para ang lahat ng tao na magniwala at mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun nga po yung sabi po ng John 3:16, na gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sinumang sa Kanya ay tumawag at manampalataya ay tunay nga na magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi po dito sa 2 Peter na datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon. Yan po yung sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, na lagi raw po tayo na magmuni-muni at lagi po natin itanim sa ating mga isipan, espiritu at kaluluwa yung kabutihan na ginawa po ng ating Panginoon Kristo nung siya po'y nabubuhay pa po rito sa mundo po ito. At tunay nga na ang kalwalatian raw po ay sa atin. Pag tunay na nakilala po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. At sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya ngayong nabubuhay po ang Panginoong Kristo, ay talaga namang pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos Ama sa buhay niya. Kaya ganoon din po tayo na nabubuhay po ngayon na bilang Kristiyano sa panahon pong ito, na kung paano umasa ang Panginoong Kristo sa Diyos Ama, tayo rin naman po ay umasa sa ating Diyos Ama na inasahan ng ating Panginoong Kristo. The same lang kung paano yung pananampalataya, kung paano yung paniniwala ng Panginoong Kristo sa Diyos Ama, tayong mga Kristiyano sa panahon ito ay dapat the same lang yung pananampalataya, yung paniniwala natin sa Diyos. Lalo-lalo na ngayong panahon pong ito ay parami na po yung mga tao na hindi na po nakakilala sa Diyos. O kilala man nila, pero ini-ignore po nila ang gawain
para po sa Diyos. Amen? Tingnan nyo, maraming mga tao na abala po sa mga bagay po sa mundo nito at hindi na po sila ganun ka-aware sa pag-attend sa church. Hindi na po sila ganun ka-aware na magbigay ng buhay bilang paglilingkod po sa Diyos. Kaya dapat bilang mga Kristiyano po tayo, natandaan po natin yung mga nabasa po natin at yung bilin po sa atin na tayo po'y magpakatatag at lakasan po natin ang ating loob, lalo po sa panahon pong ito. Amen? Dapat lakasan daw po natin yung ating loob. Dapat tatagan daw po natin yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya sa Diyos. Para kung merong mga balita, na mga gera, na mga taggutom, na mga pagputok ng bulkan o paglindol, ay hindi po tayo matinag sa ating pananampalataya, paniniwala sa Diyos. At sabi po dito sa Joshua, chapter 1 verse 9 na, kailangan lagi po tayong magpakatatag. Lagi po nating lakasan yung ating loob. At huwag raw po tayong matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ang ating pong Diyos na si Yahweh ay lagi raw po natin kasama kahit saan po tayo mapunta. Hello! Yun po yung kagandahan po sa Diyos sa pangako po niyang ito. Sa mga buhay po natin, kahit saan daw po tayo mapunta, kasama raw po natin ang Diyos. Kasama raw po natin ang kanyang salita, kasama raw natin ang kanyang pangako. At dahil kasama natin ang kanyang salita at kasama natin ang kanyang pangako, hindi na po tayo iiwan at pababayaan kahit saan man po tayo pumaroon at pumunta. Amen. Yan po yung dapat natin laging tandaan, lagi po natin isa-isip, isa-puso, na kahit saan tayo pumunta at anumang maging kalagayan mo sa buhay mo, lagi mong kasama ang Diyos. Lagi mong kasama ang Panginoong Diyos. Lagi mong kasama ang Panginoong Kristo. Lalo na kung meron kang problema, kapigatian, o dalamhati sa buhay. Laksan mo lamang yung loob mo. Tatagan lamang yung loob mo. At pag ginawa mo po yun, madadama mo yung pagsama ng Diyos sa buhay mo. At yan po yung sabi po dito, na kailangan raw po tayo, na lagi raw po tayong lumalago sa pananampalataya at paniniwala. At paano raw po tayo lalago? How to go, sabi dito, how to grow in Christ. Kailangan raw po na lagi raw po tayong pumupunta sa church. Go to church. Hindi raw po tayo lalago sa paniniwala at pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Kristo, kundi raw tayo tutungo at pupunta sa church. Never kang lumago sa pananampalataya at pagmamahal at paglilingkod mo sa Panginoong Kristo kung wala ka o absent ka lagi sa presensya ng Diyos at hindi ka tumutungo sa church. Kaya nga, how to grow in Christ, number 1, go to church. And number 2, read your Bible every day. And you pray every day. Yun po yung magiging dahilan kung bakit lalago ka sa pananampalataya mo sa ating Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Dapat everyday, read your Bible, pray everyday to your house, to your room. Everyday na dapat laging nagme-meditate ka ng salita po ng Diyos para pagtungo mo sa church ay punong-puno yung puso mo, yung isip mo ng mga salita at revelation ng Diyos dahil lagi kang nananalangin at lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. At pangatlo, obey to God. Amen. Yun po yung pinaka-importante. Obey to God. Obey your God. Dapat lagi po tayong sumusunod, tumutugon, at higit sa lahat, naglilingkod sa Diyos. Pag itong obey to God ng lagi mong gagawin, ay talaga namang malulugod po at lalago ka sa pananampalataya mo sa Panginoong Kristo. At yung pang-apat, worship to God. O worship God. Dapat lagi kang nagpupuri sa bawat araw. Sino po yung lagi pong umaawit dito? Kahit may problema ay talaga namang umaawit na hindi ka nagkulang. Eh buti-buti mo, Diyos. At talaga namang
Dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, nakakanta po natin yung pusong dalisay. At hindi lamang po yun, na talaga namang kahit may problema, kahit inaaway ka ng asawa mo, at talaga namang pasan-pasan mo yung daigdig, nag-worship ka pa. Yun po yung gusto ng Diyos. Katulad po yung buhay po ni Job. Amen? Dahil sa kalagayan at pangyayari sa buhay ni Job, hindi po siya pinanghinaan. At talaga namang ipinakita niya sa mga nakapaligid sa kanya na siya ay nakakilala si Diyos. Dapat ganun po tayo. Na sa kabila ng may mga problema at suliranin, dapat worship to God. Praising to God. At hindi lamang po yun. Kailangan buong puso po natin ibinibigay sa Diyos yung papuri po natin sa Kanya. At pag ginawa po natin po yun, sa buhay po natin talaga namang ang Diyos po ay agad-agad na sasagutin ang lahat ng mga prayers po natin. Hello! Kaya yun po yung pinakamaganda po natin gagawin. Na magiging buhay po natin sa bawat araw. At talaga namang tayo po ilalago sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kailangan lagi po tayong tumungo sa church. Lagi po tayong magbasa ng Biblia, lagi po tayong manalangin, at lagi po tayong sumunod sa Diyos. At higit sa lahat, lagi po tayong umawit ng papuri, pasasalamat po sa Diyos. Amen? At kailangan po, lagi po tayong aware sa bawat buhay po natin. Dahil po, si Satanas po ay talaga naman di po natutulog. Lagi po siyang gising, at lagi po siyang nakabantay sa mga buhay po natin. Kaya, kailangan lagi po tayong nagpupray sa bawat araw ng ating buhay para hindi po tayo malilang ni Satan. Dahil ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay dapat po laging aware sa panahon po natin. Dahil ang tukso, nandiyan lang po sa tabi-tabi. Hello? Pag hindi ka naging aware, talaga namang sasakmanin ka. Talagang matutukso ka. Pero pag aware ka at nakabantay ka, hindi ka kayang tuksuin at hindi ka kayang galawin ni Satan. Amen? Kaya kailangan po lagi po tayong aware. At sabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya yun po, kailangan lagi po tayong tumungo sa church. Tama po yun, lalo na ngayon, na meron po tayong mga ganitong gawain. Kaya, gawin natin na po itong buhay. Kailangan, ilagay na po natin sa puso, isip buhay po natin, ng gawain po ito, ay obligasyon na po natin gawin po ito. Para lumago po tayo sa pagkilala po natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Dahil hindi po natin makikilala ng lubos ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo kung hindi po tayo magiging aware at hindi tayo magbibigay ng buhay sa paglilingkod at pagbibigay ng ganitong buhay sa ganitong gawain. Amen? Amen. At meron pong tatlong 3 dangers of not attending. May tatlo raw pong mapanganib na dahilan kung bakit pag hindi po tayo nakakadalo at nakakapunta sa gawain po ng Diyos. Hello? Sabi po dito, 3 dangers of not attending church services. May tatlo raw po na dangers, mapanganib, pag hindi raw po tayo tumutungo sa church. Ano po yung number 1? Yung number 1 po, sabi po dito, you will not grow spiritually. Totoo po yun. Pag hindi ka pumupunta sa bawat church service, ay tunay nga na hindi raw po lalago ang iyong spiritually. Totoo po ba? Totoo po yun. Amen. Hindi ka lalago sa spiritual. Yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo, yung paglilingkod mo,
yung pag-worship mo ay ganun na lang. Halimbawa, yung mga nag-aaral po, di ba, pag ikaw ay hindi ganun ka-attend sa pag-i-school ay lagi kang, ano pong mangyayari? Pabalik-balik. Absent-minded. Amen. Tunay nga na hindi mo matapos-tapos yung grade 1 o yung grade 6. Lagi ka na lang nasa grade 6. 40 years old ka na eh, grade 6 ka pa rin. Graduate na lahat yung iyong kasabayan eh. Ikaw na lang yung naiwan doon sa grade 6. Kaya nga yun daw po yun. You will not grow spiritually. Parehas lang. Kung hindi raw po tayo magbibigay ng buhay sa pagdalo at pagpunta po sa church. At hindi po tayo susunod sa bawat patakaran, ay hindi lang po tayo mag-grow. Amen? Tingnan niyo yung mga teachers, pag alam nila yung kanilang estudyante ay talaga namang kahit anong turo nila ay hindi nag-grow. At teachers na pong gumagawa ng parang para yung kanyang estudyante ay matuto. Pero meron naman po talaga yung estudyante na kahit turuan ng teacher, ay talaga naman po walang matutunan. Dahil yung estudyante nga po ito ay ano, sarado ang isip. Kung ba sa ano, lumilipad yung isipan nito pag naroroon sa school. At ganun din daw po yung mga Kristiyano na ayaw pong lumago sa spiritual. Tunay nga na kahit napakaganda na ng mensahe, kahit napakaganda na ng turo, eh wala pa rin po natutunan. Bakit po? Sarado nga po yung isip. Kung ba sa ano, papasok lang po dito sa tengang kabila, lalabas po sa tengang kabila. Kung ba sa hindi po naitanim sa puso at hindi na itanim sa isip. Ganito din po sa pag-aaral. Kaya may mga estudyante na hindi natututo. At talaga namang kahit malinaw na, maliwanag na yung turo ng teacher, hindi na po pa maunawaan dahil yung kanyang isip ay malayo doon sa pinag-aaralan. Ganun din po sa mga Kristiyano. Kahit anong turo ng pastor, kahit anong turo ng pastora, o ng mga servant of God na tumatayo at nangangaral, kung hindi, isa sa puso at didibdibin ng makikinig yung kanyang napapakinggan, never na ito ay natumanin sa puso at isipan. Ganun din po yung mga estudyante. Hindi po nila magigets yung tinuturo ng teacher kung hindi sila makikinig. Pero tinan nyo, pag yung estudyante, nakinig siya mula nang magturo yung kanyang teacher hanggang sa matapos na pagtuturo, pag nagbigay ng exam, pag susulit yung teacher, tinan nyo yung estudyante pag nakikinig, perfect. O hindi man perfect eh, merong isang mali o dalawang mali lang. Pero yung mga hindi nakikinig, tinan nyo anong nangyayari. Yung up to 10, ang tama lang 1. Bakit? Hindi nga po nakikinig. Ganun din po sa spiritual, ganun din po sa buhay Kristiyano. Pag oras na hindi ka umaatin sa church service, never na lumago, mag-grow ang iyong spiritual. Kaya kailangan maging aware ang bawat Christian. Kaya merong mga Kristiyano, 16 years na, 10 years na, baby Christian pa rin. Ano po yung sabihin ng baby Christian? Hindi nga po nag-grow. Kaya nga, sabihin mo, nauna ka pa sa akin, pero nauna pa rin ako maglingkod sa iyo. Ilang taon ka na ba, sister? Ilang taon ka na ba, brother, dito sa church? Sabihin, 10 years na ako dito. Oh, 10 years ka na, samantalang ako eh. Isang buwan pa lang, 3 buwan, isang taon pa lang eh. Naunahan pa kita. Ako, naririto lang. Nagsoring hay na ako sa pagkanta. Nagsoring hay na ako sa pagtugtog. Nagsoring hay na ako sa pagtuturo. Ikaw, 10 years na. Bakit? Nangyari po yun. Kasi nga, yung Kristiyano pong ito, hindi naging aware. Hindi nakikinig. Kaya hindi siya nag-grow. Lalo-lalo yung kanyang espiritu. Kaya nga, mayroong tinatawag na bonsai. Ano po yung ibig sabihin ng bonsai? Hindi po Lumalaki. Amen! Nanatiling ano? Bansot. Nagdodoon siya. Bansot. Kaya dapat hindi mangyari po ito sa mga buhay po natin. Hello! Amen. Lalo na kung servant of God ka. Kaya ito yung maganda rito. Pag tinuturo mo talaga yung mga ganitong
mga topic na magkakaroon po tayo ng karunungan kaalaman. Na dapat pala, parang gusto mong lumago yung iyong spiritually, go to church. Sa bawat merong mga programa o sa service, tulad ng mga prayer meeting, training program, practice. Attend, kung kaya ng time, kung kaya ng katawan, go to church. Dahil yung spiritual mo ay talagang magugrupo yan. Kaya minsan magugulat yung yung kapatiran. Oh, isang buwan lang ito tumutugtog na. Isang buwan lang ito kumakanta na. Bakit? Tuloy-tuloy Hindi siya ma-absent. Yun po yung kalamangan. Nasabi nga, yung mga nauuna, nauhuli. Yung mga nauhuli, nauuna. Yun po yun. Kaya meron po mga nauunang nauhuli. Dahil ano po yun? Hindi po sila aware sa pag-attend sa church. Bonsai nga po kung tawagin. Pero yung mga nauhuli ay nauna. Bakit po? Kasi nga aware sila sa pag-attend sa church. At lagi silang nakikinig. At lagi sumusunod doon sa leader. Kaya pag lagi kang sumusunod sa mga leaders ng church, magugro ka, lalago ka, at magugulat ka. Isang araw, nandoon na. Bakit? Obey. Sumunod ka doon sa mga patakaran ng church. Kaya maganda po yun. Kaya pag hindi ka na nag-grow, kailangan you pray. Ibalik yung dating first love sa Lord para yung spiritual mo ay mabuhay ulit. Kaya sabi yan po yung tatlong dangers of not attending church services. At yung number 2, sabi po dito, you will be gone from God's direction. Tunay nga po na mawawala ka sa direction patungo sa presensya ng Diyos. Amen? Totoo po ba yun? Na kapag hindi ka umaatin sa church, sa service, ay ano po yun? Mawawala ka sa line, sa direction. Ang tatahakin mo ay maling landas na po. At isang araw magugulat ka, malayo ka na. Yung katulad nung tinitching nung Sunday, yung alibog ang anak, lumayo siya sa presence, sa house ng kanyang father. At ang nangyari sa kanya, napariwara siya. Ganun po yung mangyayari. Yung direction mo ay magiging mali na. At isang araw magugulat ka, ang layo mo na sa presensya ng Diyos. Pero ano po yung maganda nga po, bumalik ka lang. Humingi ka lang ng tawad. At pag ginawa mo yun, tatanggapin ka na ulit ng Diyos. Kaya, pag mali na yung direction mo, kailangan go to back to church. And you pray. And you serve the Lord your God. At one day, mag-grow ka na ulit. At yung spiritually mo, mag-aapoy mo ulit. Yung paglilingkod mo na dati mong nagawa, ay magagawa mo na ulit. Kaya kailangan, pag gano'n na yung direction mo, go to church ulit para magkaroon ka ulit ng kalakasan. Amen? At yung number 3, sabi po dito, you will grieve the Holy Spirit. Pag hindi ka na raw umaatin ng church, at hindi ka na raw pumupunta ng church, at hindi ka na raw nagsa-Sunday service, hindi ka na nagpa-pray, o ano mga activities sa church, hindi ka na pupunta. Ang mangyayari raw, yung grief, yung Holy Spirit raw nag-grieve. Mawawala na yung pagsama ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya minsan, magugulat ka, katamlay ka na. Wala ka ng lakas. Wala ka ng appetite na pumunta sa gawain ng Diyos. Mas may appetite ka pa sa gawain ng mundo kaysa sa gawain ng Diyos. Kaya ganun po yung nangyayari sa mga Christian. Kaya nga nawawala yung kanilang appetite. Bakit? Hindi na nga po sila tumutungo sa gawain po ng Diyos. Kaya para manatili yung appetite po natin sa pag-attend sa church, kailangan manatili po tayo sa pagdalo. Yan po yung tatlong mapanganib na pag hindi po tayo umatin, mawawala po yung grow at yung landas po natin ay mag-iiba
at yung Holy Spirit ay mag-grip na po sa buhay po natin. Lalayo na po siya, aalis na po siya. Kaya iyon po yung ingatan po natin, na bumagsak yung ating spiritually at bumagsak yung ano po natin, yung pakikitungo at pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Yan po yung tatlo na dapat po nating iwasan na gawin para hindi po mawala yung ating paniniwala at pananampalataya paglilingkod po sa Diyos. Kaya sabi nga po dito sa Hebreo chapter 10, verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun po yung sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, na huwag kayong a-absent sa bawat pagtitipon. O tingnan nyo, binili na ito ni Apostol Pablo noon pa sa mga taga-Hebreo. Kasi bakit nga, napakahalaga nga po ng pag-attend sa church. Isang araw ka lang na hindi umattend sa Sunday service, malaki na po yung mawawala po sa akin. Kaya binili ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo na huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ano po yung pagtitipon? Ito po tuwing Sunday service. Ito pong ginagawa po natin ngayon. Yung tinatalakay po natin, yung bawat pagpunta po natin sa gawain po ito. Yung prayer meeting, o yung practice. Mga gawain po yung mga activities po ng churches po yan. Na kailangan po tayong magbigay ng buhay. Hindi naman sinabi ni Pastor na yung mga activities na pumunta kayo, doon lamang sa available at may kakayahan pumunta. Hello? Hindi naman sinabi na mula Lunes hanggang Linggo na sa church ka eh. Kung saan ka-available, ibigay mo ang buhay mo. Hello? Amen. Pera lang, wag na lang doon sa Sunday. Kasi yung Sunday nga, kung hindi rin naman importante, yung ating pupuntahan, go to church. At kung di naman talaga katanggap-tanggap yung alibay natin sa pag-absent, huwag po tayong umabsent. Pero yung may sakit ka, okay lang yun. Understood na po ng buong po yun. Kailangan lang doon, maging aware po tayo. At yun po yung dapat na tintandaan na pinilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo na huwag pong a-absent. Ulitin ko, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halin, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Tignan nyo, noong pa lang, binanggit na ng Apostol, kasi Apostol Pablo, na malapit nang dumating ang Panginoon. Noong kapanahunan pa po yun, ni Apostol Pablo. Kaya, ngayon, kapanahunan po natin, maging aware po tayo. Na kailangan, lagi po tayo, magbigay ng oras at buhay doon sa mga activities po natin sa church. Amen? Amen. Lastly, sabi po dito, sa mga awit, 122, verse 1, ako ay nagagalak na sabihin nilang pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Yun po yung dapat. Nalagi raw po tayo nagagalak na pumunta po sa bahay raw po ni Yahweh. Saan po yun yung church na po? Yan po yung sabi ng mga awit, 122 verse 1, ako ay nagagalak na sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Kaya nga, pag-invite daw po tayo ng ating mga kaibigan, na tara na, doon tayo sa tahanan ni Yahweh. Sa bahay-sambahan, doon sa church. Sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. Muna tayo doon. At huwag natin kaliligtaang pumunta at dumalo sa bawat pagtitipon sapagkat ando doon ang presensya ng Diyos sa bawat gawain. Hello! Kaya sabi nga 2-3 na nagkakaipon sa aking pangalan, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Hello! Kaya ngayon, dahil masigit tayo sa 2, masigit tayo sa 3, yung presensya ng Diyos naririto sa ating kalagitnaan. Hello! Amen. Kaya tingnan nyo, ganun kahalaga ang bawat gawain. Ang presensya ng Diyos ay laging naririyan sa bawat gawain. Kaya sa bawat pagtitipon natin, lagi niyong tatandaan, ang Diyos ay laging nasa ating kalagitnaan. At yung kanyang salitang ito
At itong pangakong ito, ay talaga namang tinutupad niya. Tingnan niyo, pag umanin po kayo sa bawat gawain, yung presence ng doon, damang-damang po natin. Yun po yung nagpapatunay na yung kanyang salita ay kanyang tinutupad at pinangyayari sa bawat pagtitipon ng kanyang mga anak at mga hinirang. Kaya itong end time na ito, mas lalo pang itataas ng Diyos ang kanyang presensya. Sabi ko, mas lalo pang itataas ng Diyos ang kanyang presensya sa bawat pagtitipon, sa bawat gawain, sapagkat noong panahon ng mga apostol, noong panahon ng mga alagad, tinaas ng Diyos ng kanyang presensya, mas lalong itataas ng end time na ito. Dahil yung soaring high ay talaga namang ibibigay ng Diyos sa mga buhay po natin. Hindi lang po soaring high sa spiritual, hindi lang soaring high sa physical, kundi soaring high po saan? Sa lahat ng mga nabasa, sa lahat ng mga napakinggan po natin, mga teaching, mga pangako, ay pagkakaloob po ito ng Diyos sa mga buhay po natin. Soaring high sa pananampalataya, soaring high sa paglilingkod. Talaga namang isang araw, magugulat ka. Katulad ng naikwento kanina sa akin na nagulat na wala naman siyang plano na maging pastor, pero nung siya nagtuloy-tuloy at nag-grow yung kanyang paniniwala, pananampalataya, paglilingkod, nagulat siya na isang araw ay naroon na po siya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ganun po yung mangyayari po sa akin, amen. Kami po, ganun din. Hindi ko po akalain na talagang gawin ako ng Diyos, ng pastor niya. Kasi, ang alam ko lang po talaga nun, magbarkada. Ang alam ko lang nun, mag-inom ng anak, magsugal, maghanap buhay. Pero, isang araw, nagulat ako eh. Hindi na ako nakatakas. Saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nakalito nga ako po sa harapan niyo. Kaya nga, sabi ko nga po kanina sa ating kapatid eh, pag hinirang ka talaga eh. Pag pinili ka talaga eh. Kaya kahit tumakbo ka, kahit tumakas ka, pag kanya ka talaga eh. Kaya yung mga narinig to, yung mga anak ng Diyos, talagang hindi po tayo makakatakas. Pag talagang servant of God ka, servant of God ka. Amen. Kahit ano pang gawin ni Satan, pag servant of God ka, servant of God ka. Kaya si Job, kahit anong temptation ang ibinigay ni Satan, kay Job, hindi niya natinag si Job. Yung pinakamaganda kay Job eh. Nasabi pa nga niya sa asawa niya eh. Kasaganaan lang ba? Ang gusto mo sa Diyos, hindi ang kahirapan, hindi ang pasakit na ito. Hello! Yun yung gusto ng Diyos na makita sa kanyang mga servant of God. Na kahit may mga gutom, hirap, sakit, hindi gumigiba. Pag ganun, ang isang servant of God, ay sabi ko sa inyo, talaga namang mapalad ang mga nasasakupan niya. Sabi ko, mapalad yung mga nasasakupan Amen. niya. Pag ganun isang servant of God, na mayroong paninindigan na talaga namang kahit alam niya na ibinagsak na ni Satan ang lahat ng bigat na pasanin ng pagsubok ay hindi siya sumurrender. Talaga namang isang araw, susurrender si Satanas sa buhay ng ganitong klaseng tao. Kaya si Job, sinubukan ni Satan. O si Satan niya, sumuko. Ganon din po, the same lang. Si Job po yung tao, nakatulad po natin. Kaya, pag tayo po ay nanatili po sa pagsunod, sa pag-obey, sa mga utos ng Diyos, si Satan po susurrender po sa buhay po natin. Kaya mapalad po tayo na mga servant of God na naririto na magpapatuloy sa gera. Kaya pag gera, ano pong ginagawa po ng mga sundalo? Pag may gera, lumalaban. Tumatalikod po ba yung mga sundalo pag may gera? Di ba hindi po? Sugod sila hanggang kamatayan. Ganun din po tayo. Pag may mga problema, sugod hanggang kamatayan. Kasi bakit? Alam natin, kahit kamatayan, ang tahakin natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Hello! Amen. Yun yung ginawa ni Job eh. Na kahit kamatayan, kahit nilagyan siya ng sakit, ni Satan, hindi siya natinag eh. Kasi alam niya, kahit mamatay siya eh, doon siya. Saan? Sa presensya ng Diyos. Eh, doon natalo niya si Satan eh. Dahil alam ni Job ang revelation. Alam ni Job ang salita ng Diyos. At tinimo niya ito, nilagay niya ito sa kanyang puso at isip. Kaya
kahit pinatay ni Satan yung 10 anak ni Job, hindi nalungkot si Job. At hindi siya nagpakita ng lungkot kay Satan. Kaya, sabi ni Satan, kung pag-aaralin yung sitwasyon, ano ba klaseng tao ito? Lahat na ng pagsubok, trials, binigay ito nagpuri pa sa Diyos. At higit sa lahat, yung binanggit na kahirapan na, kasaganaan lang ba? Ang nais mo sa Diyos, yung kahirapan, ayaw mo na. Yun yung sabi niya sa asawa niya. Kaya yung asawa niya, surrender din. Iniwan niya si Job. Pero nung ginawa ni Job, hindi rin natinag kahit iniwan ng asawa. Ganun tayo. Dapat na kahit anong gawin ni Satan sa buhay natin, lalo na kung servant of God ka, go to fight your life to God. Yun ang dapat natin gawin. Para yung buhay po natin ay maging isang malaking testimony sa maraming tao. Amen. Amen. Para yung buhay natin ay maging memorable sa generation po ito. Yun na lang po yung magandang magagawa po natin habang nabubuhay po tayo sa mundong ito. Yung memorable ay iiwan po natin dito sa mundong ito ay makasaysayan katulad ng iniwan nila Gato Cerezo, nila Andres Bonifacio. Tao lamang din po sila. Pero nagbigay po sila ng kasaysayan sa bansang Pilipinas. Ganun din po tayo. Huwag po tayong matakot. Tulad ni Haring David. Hindi siya natakot kay Goliath. Kahit si Goliath ay malaki. Bakit? Dahil alam ni Goliath, alam ni David na matatalo niya si Goliath dahil sa pamamagitan ng pagsama ng Diyos sa buhay niya. Amen. Hello, ganun din tayo. Matatalo natin ang lahat ng mga pagsubok sila namin. Pag pinanghawakan natin yung salita at pangako ng Diyos sa buhay natin. The same lang, kung paano nagtagumpay si Job at kung paano nagtagumpay si David kay Goliath, ganun din, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa mga buhay po natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya palakpakan po natin ang Diyos ang buhay sa kabuhay ito at tayo po ay manalangin. O Amang Diyos, salamat po sa teaching ito. Salamat po sa word kami na talaga naman pong napakasariwa ng revelation mo ito na ipinagkaloob po sa amin. Kaya Lord, dalangin ko na pagyamanin mo pa kami sa mga kapahayagan at nakapaloob ng mga hiwaga sa salita mo po. Para lahat po ng mga karinig ng mga salita mo at mga aral na ito ay tunay nga, Panginoon, na maging hamon at maging pagbabago ng kanilang mga buhay. Kaya Lord, we thank you sa gawin ko ito. Ingatan mo po ang mga anak mong naririto na patuloy na sumusunod sa pag-attend sa pagdalo sa bawat gawain mo po ito. Kaya Lord, bless them. Protect us, guide us sa mga anak mo po itong masunurin. At tunay nga, Panginoon, na sinasawat ako ang mga plano ni Satan at ang mga demonyo sa mga buhay po nila. Lalo-lalo na sa mga negosyo nila, sa mga trabaho po nila. Wasakin mo lahat ng mga plano ni Satan sa mga buhay ng mga anak mo ito. Sa mga servant of God mo po itong narinig. At tunay nga, Panginoon, na pagyamanin mo po sila sa lahat ng bagay. Kaya mga ito ang pangako mo sa mga hinira mo, sa mga pinili mo, na hindi kami magkukulang ng anumang mga bagay. Sabi mo, hindi namin ang lahat sa iyo. Kaya Lord, thank you sapagkat ang lahat ng iyo ay amin. At lahat ng mga nilikha mo, ito ay pinalaga mo para sa mga anak mo sa last generation po ito. Kaya Lord, we thank you sa gabi pong ito. Tunay nga na balutan mo ng banal mong dugo pang Jesucristo ang lahat ng mga anak mong naririto. Kaya Lord, salamat po muli sa gawain po ito. Tunay nga na ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na hindi nagbabago kayo ng Panginoon. Salamat po at binabalik ko po sa mataas pagpuli pasalamat sa iyo sa tanging pangalan po na iyong anak na si Jesucristo, na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ang aming buhay ng Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.